Dakuin natin ito kay Banat Bay. Napanood ko lang, ipinasa lang din ho sa akin, mga kababayan. Paano mo? O eto, vlogger ng mga DDS, no? Puring-puri ang mga DDS dito, mga kababayan. Puring-puri ang mga yan, dyan, kaila Lopez, no? Nagwa-water cannon din po tayo, Mr. Chair. Sabi ni Lopez, nagwa-water cannon din tayo, Mr. Chair. Nung talagang tinatanong na ni Paduano, ano sinasabi mo na nagwa-water cannon? Kasi hindi ho totoo yun. Explain mo nga. Nataranta yung si Lopez, si Mark Lopez. Hindi na alam kung ano sasabihin. Mr. Chair, the water cannon po is a facility. Dito muna tayo kay Banat Bay. Sabi ni Maxip, sunog si Banat Bay kay Attorney Claire Castro. Totoo naman ho. You cannot prove itong statement na ito. Walang utos galing sa taas. Kasi ang pinag-uusapan dito, mga boss chief amoser, no? Ang gusto nilang ipunto, yung mga tagapagbalita daw po ay inuutusan o may utos galing po sa Malacanang. Yun, direktahin na natin yung kung ano sinasabi nilang galing sa taas. May utos galing sa taas. Mga kababayan, ako ho etong mga DDS na to, doon sa mga nasa Hague, inaano nila binubuli nila si Maris Umali, tsaka si Gretchen Ho. Binibidyohan nila ginagano nila. Samantalang yung dalawa, nagbabalita lang kung ano ang kalagayan ng dating Pangulo. Para doon sa mga DDS na uto-uto na nasa Pilipinas, para alam nila kung ano ang kalagayan ng dating Pangulo. Tapos yung mga DDS doon sa sa Hague, mga kababayan, doon sa labas ng ICC, sasabihin, bias kayo. Putragis na yan. Wala akong nakitang bias, pagbabayas Ang sinasabi lang, ito po, ang kalagayan ni Medjaldia. Ganito po, nasa wheelchair, etc. At least may alam yung mga nasa Pilipinas. Sigaw ng mga DDS, bias kayo. Mataas po respeto natin, no? Sa mga tunay na mamamahayag ho, mga kababayan. Kasi etong mga DDS, sinasakop na ho nila yung pagbabalita ho. Biruin mo, may isa akong vlogger, narinig ko. Wala na yung mga wala na yung mga mainstream media. Kami na ang bagong mainstream media. Kami na ang tunay na tagapagbalita. Sabi ko, Boss, Chong, Brad, matagal-tagal mga nag-aaral yan. Mahaba-haba ang mga pinag-aralan yan. Bago mo sabihin na walang kredibilidad yung mga yan. Di ba? Kaya ho tayo, tingnan nyo yung mga content natin. Lahat ho, may pinagkukuhanan. No? Lahat ng nire-reactionan natin, meron pong pinanggagalingan, mga bossing. No? Hanggang reaction lang tayo. Huwag tayo doon sa aabot na tayo na yung nagbabalita. Nakakahiya naman doon sa mga tunay na nagbabalita. Diba? Sila talagang kami na ang nagbabalita. Baka nga hindi kayo nakatapos ng pag-aaral tapos aagawin nyo. Game. So when you said na walang utos galing sa taas, okay, paano mo, o hindi, ano ang ginawa mo to verify this? Meron ko bang pinatutungkalan? Network ba ito? Mainstream ba ito? At ano ang ginawa mong paraan para ma-verify ito para yung sinasabi mong walang utos galing sa taas ay masabi mo sa taong bayan na totoo? Kailangan natin tingnan ng mga pangyayari. Saglit lang Pakinggan nyo ho yung isasagot ni Banat Bay. Malayo ho. Ilalayo ho. Susubukan na ilayo yung sagot. Ganyan ho yung mga DDS. Kaya ang dami. Mark Ramos, debate tayo. Mark Ramos, ganito, ganyan. Mag-usap tayo, ayoko. No, lalo-lalo na sa mga DDS, hindi ho sasagot yan. Ang mga sagot ho niyan, palayo ho. No? May kanya-kanya tayong channel. Ako, nakakapagpaliwanag sa aking channel. Okay na, ipaliwanag mo dyan sa channel mo kung gusto mo. Kasi kung ganito ho yung mga magiging kadebate nyo, walang kakwenta-kwenta, malayo yung sagot. Pakinggan nyo ho. Paraan para ma-verify ito para yung sinasabi mong walang utos galing sa taas ay masabi mo sa taong bayan
na totoo? Kailangan natin tingnan ng mga pangyayari. Una sa lahat, napaka-obvious. Obvious sa social media, lumabas, kung ito yung pinatutukuyan niyo ma'am, na may baril po ang mga pulis. Yan. Ang layo na. May mga baril po ang mga polis. Iba na yung sinasabi, mga kababayan. Ang tanong sa kanya, kung ano ang ginawa mo. Umabot na po doon sa may baril po ang mga polis. Excuse me po, I would like to cut Mr. Byron. Apa. My only question is, ano ang ginawa mo to verify na walang galing na utos o walang utos na galing sa taas? We don't have to mention the event. I just want to know ano yung ginawa mo para malaman mo kung may katotohanan na walang utos sa taas. Did you ever communicate with the owners or kung sino man yung taas na sinasabi mo? Ma'am, pinapaliwanan ko nga po, bago po ako naputol, pinapaliwanan ko, Hindi uubra sa ganun sa ganyan yung mga debate na ilalayo mo, yung magpapaliwanag ka. Sa debate, kung ano ang tanong, siya ang sagot. Rektahin mo. Kung ang tanong 1 plus 1, sagot dyan 2. Rektahin mo yung sagot. Hindi yung pasikot-sikot. No? Hindi ho yung mga pasikot-sikot. Ganyan ho ang style ng mga DDS na yan, mga kababayan. na mga yung circumstances, sa tingin ko, opinion ko, ay organisadong hindi po Sandali binanggit niya, opinion niya. Sa tingin niya. pinalabas sa mainstream media yung reaksyon na sandali, may mali ata doon sa sinabi ng ating Pangulo. So it's only your opinion. So you do not have any proof to prove na walang utos galing sa taas kasi yun yung sinabi mo and you're making it factual. So as of the moment, it's just your opinion, correct? Ma'am, wala po akong sinabi na factual. Paulit-ulit ko po sinasabi na it is my opinion. Kasi pag sila nagbalita, gusto na ipamuka sa sambayan ng Pilipino, ito ang katotohanan yung sinasabi namin. Di ba? No, kanina po sinabi niyo po kanina na meron kayong nakausap at sinabi na hindi yan na ilabas dahil ang sabi, walang utos galing sa taas. So is that your opinion? Ma'am, wala po ako. Nung pinapanood ko yan, nagsusulat si Atty. Claire Castro. Kada mga binibitawan nung mga nandoon, sinusulat ni Atty. Claire Castro, mga boss. Sinabing may nakausap ako. So in other words, is that your opinion? Yes, ma'am. It's So my opinion. this is not factual. Yes, So ma'am. you cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas. Yes, ma'am. Ang sinasabi ko nga po ay paulit-ulit, kanina pa po, ay opinion po lamang ito. Kahit po ako nagbablog po, laging nagre-react lamang po ako sa balita ng mainstream at sinasabi ko pong ito'y aking opinion. Ay, naku po, mga kababayan. Yan po ang mapapala natin. Ipapahamak po tayo ng mga ganyang tao. No, kaya tayo, yung mga mamamayang Pilipino, pipiliin nyo po yung inyong mga pinapakinggan. Baka inuuto na lang kayo niyan. Hanggang sa umabot na kayo ay magmukhang mga utu-uto na. Di ba? Sabi ni Ginger Cat, ayun, puro opinion pala. Si Byron, walang facts. Sabi ni Maxip, puro DDS na doon habang pinanonood ko yan. Di ba? Sabi ni Ginger Cat, puro Lord Byron, bobo. Sabi, yan, nagkomento. Anyway, mga kababayan, paano po? Magpapaalam na ako. 1.5 oras na din ho tayo nagtatalakayan dito, mga Boss Chief Amo, sir. 2,000 manonood. Maraming salamat po sa pag-stay nyo dito sa Mark Ramos Channel. No? Simpleng pagpindot lang po ng like, subscribe, and share ang inihiling ko sa inyo. Maraming salamat and God bless po sa ating